Sa halip na sumagot, ipinakita na lang niya ito. Binuksan niya ang kabaong at inilantad ang bangkay ni Namhosan, ang pinuno ng ThunderClan. Ipinakita nila ang mga sugat sa katawan nito, mga bakas na malinaw na gawa ng 72 sword waves ng Qincheng sect. Nagsimulang pawisan ang pinuno ng sekta nang makita niyang talagang tugma ang mga sugat sa nasabing pamamaraan. Napapagitna siya ngayon sa sitwasyon, pinipilit siyang huwag nang magpalusot matapos makita ang bangkay. Hindi maitatanggi na ang disipulo niya ay napatay gamit ang mismong espada ng Qincheng sect. Lahat sila ay nagkasundo na ang Qincheng sect ang may kagagawan nito. Pinaghihinalaan niyang nalaman ng Qincheng sect ang planong pag-alyansa ng ThunderClan sa Imi sect sa pamamagitan ng kasal sa 100 Flower Room, kaya naisipan nilang unahan ito. Sinubukan ng pinuno ng sekta na pakalmahin si Tai at nangakong imbestigahan ang nangyari. Pero hindi ito tinanggap ni Tai. Hindi niya kayang basta na lang manahimik matapos mapatay ang isa sa kanyang disipulo gamit ang espada ng Qincheng sect. Ipinakita niya ang ebidensya at iginiit sa pinuno ng sekta na magbigay ng paliwanag ngayon din. Bigla namang sumingit ang isang mandirigma ng Qincheng, halatang naiinis. Sinabihan niya si Tai na wala itong respeto sa pagpunta rito nang walang pahintulot at tinawag niyang walang basehan ang mga akusasyon nito. Nang hindi na nakapagpigil, inatake niya si Tai gamit ang Thunderstorm Poem Technique, mistulang iniinsulto kung sa tingin ba ni Tai na isang biro lang ang kanilang sekta. Napiko ng pinuno ng sekta sa kanyang pangunahing mandirigma dahil sa paggamit nito ng dahas. Ngunit binaliwala ito ng mandirigma, sinabing may oras pang ayusin ang lahat kapag natanggal na ang banta. Napansin ng pinuno na tila nagbago ang kanyang nakababatang kapatid. Dati itong malamig at maingat, ngunit ngayon ay tila naging pabigla-bigla at marahas. Habang inaalalayan ng mga disipulo ang sugatang si Tai, tinawag nito ang Qincheng sect sa pagiging marahas sa pagsupil ng mga reklamo. Hindi alam ng pinuno kung paano tutugon at inutusan ang kanyang nakababatang kapatid na makipag-usap kay Tai kapag bumuti na ang lagay nito. Kasabay nito, inihanda rin niya ang mga silid kung saan maaaring manatili ang mga mandirigma ng ThunderClan. Pagkatapos, iniutos ng pinuno sa kanyang disipulo na si Chayaong na alamin ang tunay na nangyayari sa Chengdu dahil pakiramdam niya ay may kakaiba roon. Sa Chengdu, dalawang lalaki ang nag-uusap tungkol sa pangyayari. Isa sa kanila ang nagtanong kung posible ngang ang Qincheng sect ang pumatay kay Namhosan at binanggit na may pagkakataong maaaring pekin ang ilang marka ng martial arts. Ngunit iginigiit ng isa pang lalaki na ang mga natatanging estilo ng mataas na antas ng martial arts ay nag-iwan ng malinaw na bakas at ang 72 sword waves ay masyadong natatangi upang gayahin. Sa kanilang palagay, malamang na ang Qincheng sect talaga ang may kasalanan. Nababahala silang baka lumala ang sitwasyon sa Chengdu. Samantala, wala silang kaalam-alam na nasa malapit lang ang tunay na salarin, si Wol, na tahimik na nagpapahinga sa isang silid. Pumasok si Lady Wu at sinimulang suriin si Wol, tinitingnan kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ni Namhosan. Nagpanggap si Wol na walang alam, mistulang inosente. Napakunot ang noo ni Lady Wu, kumbinsidong may kasalanan si Wol. Ngunit nagkibit balikat lang si Wol, sinabing hindi naman mahalaga kung sino ang pumatay, ang mahalaga ay patay na si Namhosan. Biglang hinawakan ni Wol sa baba si Lady Wu at yumuko upang halikan ito. Sa isang iglap, tila sumunod si Lady Wu, ngunit agad ding umatras. Sinabi niyang may kailangan pa siyang asikasuhin, ang kanyang tiyahin na si Zonghua, ang unang disipulo ng Yimi sect, na dumating sa 100 Flower Room kasama ang kanyang junior sister. Dahil kilalang maarte si Zonghua, kailangan siya mismo ang mag-asikaso rito. Tinanong ni Wol kung ano ang ginagawa ni Zonghua sa Chengdu. Sinabi ni Lady Wu na nais ni Zonghua na kunin ang serbisyo ng Blood Cloud Corps, isang pangkat ng matitinik na palaboy na may tusong pinuno. Naging interesado si Wol sa kung gaano katagal mananatili si Zonghua. Hinulaan naman ni Lady Wu na maaaring manatili pa ito ng matagal sa 100 Flower Room. Habang natutuwa siyang makita ang kanyang tiyahin, hindi naman niya gusto ang presensya ng kanyang junior sister. Matapos umalis ni Lady Wu, pinag-isipan ni Wol ang kanyang mga sinabi. Pinaghihinalaan niyang ang tinutukoy nitong junior sister ay si Yang. Naaalala niya kung gaano ito kalamig at kastrikto noon, at iniisip kung muli niya itong makikita sa Chengdu. Naisip din ni Wol na tiyak na magulo ngayon ang Qincheng sect dahil sa pagkamatay ni Namhosan. Pakiramdam niya, kaunting paghihintay na lang at maaari na niyang simulan ang kanyang mga plano.
Sa isang flashback, makikita si Wu na ginagamit ang 72 sword waves ng walang kapintasan gamit ang patalim ni Sanju, at walang awang pinaslang si Nam Ho-san. Samantala, dumating ang mga disipulo ng Qingcheng sect sa pinangyarihan ng krimen upang imbestigahan ang nangyari. Nakita nilang walang duda, ang pamamaraan ng pag-atake ay pagmamay-ari ng kanilang sekta. Pinag-iisipan ni Chiang ang posibilidad na isang tagalabas ang may kagagawa nito, ngunit hindi siya kumbinsidong may sinuman sa labas ng kanilang sekta ang makakaperpekto ng kanilang lihim na pamamaraan. Nagsimula nang magtanong-tanong ang mga disipulo kung maaaring may nakatuklas ng kanilang pamamaraan mula sa isang nailabas na manuskrito. Matapos ang ilang sagutan, nagpasya silang itigil ang panghuhula at sundan na lamang ang bakas ng mamamatay tao. Muling sumagi sa isip ni Chiang kung maaaring ang salarin ay ang asasinong nakasagupa nila 7 taon na ang nakalipas, ngunit mabilis din niya itong itinaboy sa isip, kumbinsidong matagal nang wala ang taong iyon. Habang papunta sila sa isang bahay panuluyan upang magpahinga, hindi sinasadyang makasalubong nila ang mga kasapi ng Imisek. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo habang nagtititigan sila ng may pagdududa. Bumati si Cheong, ngunit tinawanan lamang siya ni Jonghua sa pagtalikod niya sa kabundukan. Hindi naman nagpatalo si Cheong at bumuelta, tinanong kung bakit hindi ito nananatili roon upang magbantay, sabay ipinukol dito ang sisi sa pagsisimula ng digmaan. Sinubukan siyang patahimikin ni Jonghua, ngunit hindi niya ito pinansin. May isang mas batang babae na sinabihan si Jonghua na umatras, ngunit hindi ito umurong sa harap ng Qingcheng crew. Pagkatapos, binanggit niya ang posibilidad na ang Qingcheng sect ang pumatay kay Nam Ho-san, dahil alam nilang ito'y nakatakdang ipakasal kay Seol mula sa 100 Flower Room. Bumuelta si Cheong ng ilang insulto, sinasabing wala namang karapatan ang Imisek na magsalita. Habang pinagmamasdan nito niyang, sumagi sa isip niya ang kanilang nakaraan, at kung kailan nagsimulang magkawatak-watak ang lahat. Alam niyang siya ang nagtulak sa bulong na ito, ngunit hindi niya inaasahan na hahantong ito sa ganitong kalaking gulo. Napunta ang isip niya kay Wol. Ang misteryosong lalaking nasa likod ng lahat, na hindi niya alam ang tunay na pangalan. Habang mas nagiging alerto siyang, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao, ngunit hindi niya makita kung sino. Si Wu, na nagtatago sa mga anino, ay napansin ang likas na talas ng pakiramdam niyang. Pinagnilayan niya kung paano siya ang nagsindi ng apoy ng kaguluhang ito, at natuwa siya sa kaguluhang unti-unti nang lumalaki. Kinagabihan, sa ilalim ng mabituing langit ng Chengdu, tinawag ni Ranju si Wu sa pagkawala nito. Samantala, napunta si Wol sa isang hapunan kasama sina Moryang at Daoshi. Ipinakilala ni Moryang ang sarili bilang kapitan ng Black Cloud Corps. Sinabi niya kay Wol na marami na siyang narinig tungkol dito, at nabanggit niyang talagang gustong makilala siya ni Ranju kahit isang beses lang. Ngayon na magkausap na sila ng harapan, napansin ni Moryang kung gaano kalakas si Wol. Ipinunto niya na kahit sinusubukan ni Wol na takpan ang kanyang nakakabalisang enerhiya gamit ang magagarang kasuotan at estilo, may mga bahid pa ring hindi niya kayang itago, may kakaibang enerhiyang umaapaw mula sa kanya. Masayang-masaya si Ranju sa kung paano umaayon ang mga pangyayari. Biglang nagseryoso si Moryeong at diretsahang inalok si Wol na sumali sa Black Cloud Corps. Ipinaliwanag niya na bagamat tingin ng iba sa corps ay pangkat ng mga itinakwil, may pangarap siyang gawing isang lehitimong grupo ito. Upang maisakatuparan niyon, kailangan nilang magtipon ng mga taong may natatanging kakayahan. Ipinahayag ni Moryeong na handa siyang ibigay kay Wol ang anumang nais nito, maging si Ranju pa. Aliw na aliw siyang makita kung paano kunwaring walang pakialam si Ranju kay Wol, kahit na alam nito ang lahat ng nangyayari. Labis namang naintriga si Daoshi kung paano tutugon si Wol at narinig niyang sinabi nitong hindi siya natutukso sa alok. Hindi napigilan ni Daoshi ang tumawa sa sagot na yon at nagpaumanhin sa kanyang panghihimasok, sabay sabing ipagpatuloy nila ang usapan. Bumaling si Moryang kay Wol at tinanong kung ano ang hindi niya nagustuhan, ang pagsali sa core o ang pagharap kay Ranju. Iling lang ang isinagot ni Wol, sabay sabing hindi niya gusto ang alinman dito, at mas pipiliin niyang huwag hawakan ang pagkaing tiyak lang na mabubulok. Hindi makapaniwala si Ranju na ganoon lang siya tinabla. Nagkaroon ng nakakailang katahimikan bago biglang natawa si Moryang, sinabing nagbibiro lang siya. Tumayo siya at sinabihan si Wol na wala itong ideya kung gaano kahalaga si Ranju. Pinayuhan niya itong lumayo sa core, at ipinaliwanag na kahit mahilig siyang makipag-usap, ang iba sa grupo ay puro kilos ang sagot. Nagbiro si Wol na kung isang araw ay bigla na lang mapugutan si Moryang habang naglalakad sa kalye,
dapat isipin nitong siya ang may gawa nito. Napangisi si Moryang, ngunit hindi siya natawa. Maya-maya, isang disipulo ang lumapit kay Chong dala ang bagong ulat. Tinanong ni Chong kung ano ang nangyayari sa Imi sect. Sinabi ng disipulo na hindi pa sila umaalis sa 100 Flower Room, ngunit may ilan sa kanilang mga disipulo ang nagmamanman sa paligid bilang pag-ingat. Sinabi ni Chong na kailangan nilang hanapin ang pumatay sa pinuno ng ThunderClan upang matukoy ang kanilang susunod na hakbang. Ipinunto ng disipulo na ang mga lokal sa liblib na lugar ang kadalasang may pinakamagagandang impormasyon dahil konektado sila sa buong Sichuan. Nag-alinlangan si Chong kung isasali sila sa investigasyon, ngunit sa huli, pinayagan niya ang disipulo na magpasya. Tiniyak naman ng disipulo na gagawin niya ang lahat para sa misyon. Habang nakatingala sa langit, pinag-isipan ni Chong ang hindi inaasahang pakikisali ng iba't ibang sekta, kabilang ang ThunderClan, Golden Heaven Clan, at 100 Flower Room. Nababahala siya sa mga problemang maaaring lumitaw kung hindi kaagad mahuhuli ang mamamatay tao. Samantala, may isang espiya na nagmamanman kay Wall. Sigurado silang nasa loob siya, ngunit hindi nila maramdaman ang presensya niya. Kahit alam nilang napakalakas ni Wall, hindi pa rin sila makapaniwala na wala man lang kahit anong bakas ng kanyang presensya, ni isang bulong. Nagpadala ng senyas ang espiya kay Yang, ang base kapitan ng Black Cloud Corps. Sinabi ng ninja kay Yang na ang kanilang pangunahing target ay wala pang ginagalaw magdamag. Pagsapit ng umaga, handa na silang lumipat mula sa malayuang pagmamanman patungo sa mas malapitan. Tumango siyang bilang pagsang-ayon at inutusan ang kapitan na manatiling alerto. Umalis ang ninja upang ipasa ang mensahe, habang bumalik siyang sa kanyang gawain, pinag-aralan kung ano ang nangyayari sa mga tarangkahan sa paanan ng Mount Qincheng. Naaalala niyang hindi magagamit ng corps ang buong lakas nila roon, kaya iniisip niyang akitin ang kalaban pababa sa base ng bundok upang magamit ang kanilang 200 kabayo bilang kalamangan. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman, kaya agad siyang naghagis ng mga patalim sa kisam. Nang walang nangyari, inisip niyang baka kinakabahan lang siya at binaliwala ito. Sa 100 Flower Room, sinabi ni Zonghua kay Yang na panahon na upang bumalik sa Mount Emi. Nagtanong si Yang kung bakit, at sumagot si Zonghua na tapos na ang kanyang trabaho dahil maayos na ang mga negosasyon, kaya hindi na siya kailangan roon. Ngunit ayaw pang umalis ni Yang dahil nag-aalala siya sa maaaring maging problema sa pagitan ng Qincheng sect at Chengdu. Iminungkahi ni Jianghua na maaari nilang gamitin ang Black Cloud Corps bilang proteksyon kung lumala ang sitwasyon, at tinulak siyang na sumang-ayon na lang. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag rin siyang na umalis kinabukasan. Matapos umalis siyang, dumalaw si Lady Wu kay Jianghua dala ang maraming pagkain upang samahan siya. Natuwa si Jianghua sa pag-aalaga ni Lady Wu at napansin niyang mukhang mas malusog ito ngayon. Ibinahagi ni Lady Wu na may isang taong nakakasama niya na may mabuting impluensya sa kanya. Maya-maya, nagsimula siyang maghinala kung may koneksyon ba ang taong ito sa pagpatay kay Shoal, ang pinuno ng ThunderClan. Nagulat si Jianghua at tinanong kung totoo ba yon. Mabilis na itinanggi ni Lady Wu na may pruweba siya, ngunit nangakong ipakikilala niya si Jianghua sa taong iyon kapag nakasigurado na siya sa kanyang hinala. Bago pa man niya masabi ang pangalan ng lalaki, dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Go. Nagsimula nang magturuan ang mga disipulo, itinuturo ang Qincheng sect bilang may kagagawan. Umalab ang galit ni Zonghua at handa na siyang maghiganti. Kinabukasan, nagtungo sina Muryang at Yang sa Flower Room. Ipinabatid ni Muryang kay Yang na isa pang disipulo ng Yimi sect ang napatay, dahilan upang lalong mag-alala si Yang sa kanilang pakikipag-alyansa. Nakikita niya itong isang pagkakataon upang palakasin ang kanilang ugnayan, ngunit hindi niya maalis sa isip ang panganib ng pagkakaroon ng isang bihasang mamamatay tao na gumagala sa Sichuan. Iniisip ni Muryang kung bakit tila wala ng assassin groups mula nang bumagsak ang Blood Shadow Group 7 taon na ang nakalipas. Itinapon niya ang ideya na ang Qincheng sect ang umupa ng pumatay at nagduda kung may ibang partido na sangkot. Sa isang iglap, sumagi sa isip niya si Wall, ngunit sinigurado niyang na hindi aktibo si Wall nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, ipinagkatiwala ni Muryang kay Yang ang pagbabantay sa Qincheng sect. Nakipagkita sina Muryang at Yang kay Zonghua upang ipaabot ang kanilang pakikiramay. Hiniling ni Zonghua na suriin nila ang sugat ng kanyang disipulo, na sa una ay inakala niyang hindi gaanong malala. Nang tingnang mabuti ni Muryang, napansin niyang masyadong manipis at matalim ang hiwa upang manggaling lamang sa espada o dao.
Pinag-isipan niyang maaaring gawa ito ng pilak na alambre, ngunit hindi niya maipaliwanag kung paano nanatiling buo ang balat ng biktima. Tinanong ni Zonghua si Muriang kung nakakita na siya ng ganitong uri ng sugat, ngunit inamin nitong hindi pa. Nang usisain kung mayroon siyang pinaghihinalaan, saglit niyang naisip si Wol, ngunit agad niya itong itinaboy sa isip at humingi ng paumanhin sa kawalan ng sagot na maibibigay kay Zonghua. Nagtanong si Zonghua kung kailan darating sa Chengdu ang buong puwersa ni Muriang. Sinabi niyang babalik sila sa loob ng 2 araw, ngunit inihayag ang pag-aalala na maaaring maging kahina-hinala sa Qinchengsek kung bigla na lang papasok ang kanilang hukbo sa lungsod. Ikinibit-balikat ito ni Zonghua, sinabing wala siyang pakialam at balak niyang pabagsakin ang Qinchengsek ng mabilis. Tinanong ni Muriang kung balak ba niyang umaksyon agad-agad. Matalim ang sagot ni Zonghua na nangako na siya kay Muriang kaya hindi na ito dapat mag-alala. Idiniin niya na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mamuhay sa ilalim ng isang langit kasama ang Qinchengsek. Muriaong at ang kanyang bise-kapitan ay napansin ang matibay na determinasyon ni Ranju, ngunit walang sinuman ang nakapansin sa figurang palihim na gumagalaw sa likuran niya. Pagsapit ng gabi, lumipat ang eksena sa ospital, kung saan isa sa mga tauhan ni Muriaong ay nasa kritikal na kalagayan. Mabilis na humingi ng paliwanag si Muriaong. Ipinaliwanag ni Ranju na sinubukan nilang hanapin si Wol ngunit nauwi sila sa matinding bugbog. Galit na galit si Muriaong at hudyat niyang humingi ng karagdagang detalye. Sinimula ni Ranju ang buong kwento mula sa simula. Naalala niyang nakita nila si Wol habang kumakain. Kahit halatang gusto nitong mapag-isa, nilapitan pa rin niya ito at sa kanyang karaniwang masiglang paraan, humingi siya ng tawad sa pagiging bastos niya noong kanilang pagpupulong kay Muriang. Binalewala lang ni Wol ang kanyang paghingi ng tawad, dahilan upang medyo mailang si Ranju, kahit pilit niyang panatilihin ang kanyang kumpiyansa. Pinilit niyang pag-isipan muli ni Wol ang alok ni Muriang. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Yok, na lalong ikinainis ni Ranju. Sinabi ni Yok na naroon siya upang sunduin si Ranju para kay Muriang, ngunit tinabla siya nito at sinabihang huwag makialam sa kanyang mga desisyon. Nagpakilala si Yok kay Wol at iginiit na hindi siya alis. Lalo pang naiinis si Ranju habang patuloy na sinusubukang makipag-usap ni Yok kay Wol. Nakahalata si Wol sa malagkit na tingin ng malaking lalaki at nagsalita siya ng matigas, binabalaan si Yok na umatras kung ayaw niyang magkaproblema. Binalewala ni Yok ang babala at naglakas loob pang subukang hawakan si Wol. Hindi niya alam kung anong kakayahan ni Wol at nanatili lang siyang nakatayo habang binibilang nito hanggang 3. Pagdating sa 3, agad umatake si Wol gamit ang chopsticks na nakatutok sa mga mata ni Yok, ngunit nagawa niyang salagin ito gamit ang kanyang mga bisig. Galit na galit si Yok at sinubukang suntukin si Wol gamit ang dobleng atake, ngunit sa halip, ang mesa ang kanyang natamaan matapos umiwas si Wol. Pumasok si Ranju upang pigilan ang paglala ng laban, ngunit hindi na niya ito napigilan. Sumabak si Wol sa matinding labanan, sunod-sunod ang kanyang mabibilis na suntok na nagpagulo sa buong silid. Halos hindi makareaksyon si Yok bago sumabog ang lupa sa ilalim niya, dahilan upang siya'y maipit at mahirapang huminga. Samantala, nanatili lang si Wol na nakatayo, habang si Yok ay nalilitong iniisip kung ano ang nangyari. Matinding napuruhan ni Wol si Yok, sa kanya hinawakan ang ulo nito at idiniin ang kanyang mga daliri sa mata nito bago siya naglakad palayo. Ngunit, nanatili siyang kalmado at ginamit ang kanyang soul-reaping teknike, nagpakawala ng mga lumilipad na patalim na parang wala lang. Bago pa tumama ang mga yon, nagliwanag ang pulang aura ni Ranju at pinutol nito ang mga armas sa ere upang pigilan ang kaguluhan. Dali-dali niyang tinakbuhan ang kaibigang nabulag at sinaway si Wol, sinabing napakalayo na ng kanyang ginawa. Nagmakaawa siya na huminto na si Wol dahil naparusahan na si Yok sa kanyang ginawa. Tumango lang si Wol at lumakad palayo na hindi na nagsalita. Bago siya umalis, sinabi ni Ranju na tigilan na ni Wol ang pagiging pabaya, babala na ang kanyang pagiging mapusok ay maaaring humantong sa mas malaking problema. Hindi pinansin ni Wol ang babala. Mas inaalala niya ang kanyang nasirang damit dahil ito'y regalo sa kanya ng kanyang kasintahan mula sa brothel. Tahimik na pinakinggan ni Muriaong ang kwento ni Ranju, nagulat at nagalit sa pagkawala ng isang mahalagang kakampi sa ganitong kritikal na oras. Nangako si Ranju na ipaghihiganti ang kanyang pride at sisiguraduhin niyang magbabayad si Wol. Sumang-ayon si Muriaong, sinabing aasikasuhin nila si Wol pagkatapos nilang ayusin ang laban sa Qinchengsek.
Matapos nito, naghiwalay sila, kapwa bumalik sa kanilang hukbo upang muling magtipon at pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Samantala, sa Chengdu, mahigpit na tinatanong ni Chong ang tagapamahala ng sangay ng Ignoble Clan tungkol sa kung sino ang pumatay sa batang leader ng Thunder Clan. Mukhang tensyonado ang manager habang inaamin niyang mahirap hanapin ang mamamatay tao, ngunit mayroon siyang natuklasang bakas. Ayon sa kanya, gumamit ang pumatay ng ilan sa mga galaw ng Qingcheng martial arts. Tinanong ni Chong kung may mga dayuhan na gumagala sa lungsod, at ibinunyag ng manager ang isang pangalan, Piowol. May reputasyon itong mapanganib at ang kanyang maestro ay sinasabing may kasanayang lampas sa imahinasyon. Tinanong ni Chong kung may kinalaman si Piowol sa pagpatay. Bagaman walang tiyak na ebidensya, inamin ng manager na siya ang kanilang pinakamalakas na hinala. Tahimik na inukit ni Chong sa kanyang isipan ang pangalan, iniabot ang bayad sa manager, at umalis nang may bagong target sa kanyang listahan. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.